Simulan natin ang kwentong ito. Ihanda ang tsaa at kape dahil mahaba-haba ang ating kwentuhan ngayong gabi. Noon, sa isang magarang subdivision sa Makati, nakatira si Amalia at Abay Reyes, ang nag-iisang anak ni Don Alejandro Reyes, isang tanyag na negosyante at dating senador. Si Abay, 25 taong gulang, ay hindi lang basta maganda at sexy, may pagka-spoiled brat din dahil nag-iisang anak, lahat ng layaw na susunod. Kilala siya sa pagiging suplada at mataray, lalo na sa mga hindi niya type. Isang araw, nagimbal ang kanilang buhay nang may nagtangkang paslangin si Don Alejandro. Buti na lang at nakaligtas siya. Pero dahil doon, lalong tumindi ang pag-aalala ni Don Alejandro para sa kaligtasan ng kanyang unikahiha. Kaya naman, naisipan niyang kumuha ng bodyguard para kay Abay. Dad, naman eh. Hindi ko na kailangan ng bodyguard. Matanda na ako, no? At saka, ayoko nga nang may sunod ng sunod sa akin para akong aso. Reklamo ni Abay na parang batang inagawa ng candy. Anak, para sa kaligtasan mo rin ito. Sa ayaw at sa gusto mo, magkakaroon ka ng bodyguard. Buo na ang desisyon ko. Wala ka nang magagawa, mahinahong sagot ni Don Alejandro, pero may diin sa bawat salita. At dito na nga pumasok sa eksena si Ronaldo Oni Di Maano. Si Oni, isang dating sundalo na nagdesisyong maging bodyguard, ay hindi hamak na mas bata kaysa kay Don Alejandro at halos kasing edad lang ni Abay. Matikas, gwapo at may tindig na talaga namang kapansin-pansin. Oni, ikaw na ang bahala sa anak ko. Ipinagkakatiwala ko siya sa'yo. Alam kong kaya mo siyang protektahan dahil isa ka sa mga pinakamagaling kong tauhan, sabi ni Don Alejandro kay Oni. Makakaasa po kayo, Don Alejandro. Ligtas po ang anak ninyo hanggat kasama niya ako, magalang na sagot ni Oni, sabay tingin kay Abay na nakasimango. Mabuti. Simula ngayon, si Abay na ang amo mo. Magre-report ka lang sa akin kung may kailangan akong malaman tungkol sa kaligtasan niya. Bantayan mo siya sa lahat ng oras. Siguraduhin hindi siya mapapahamak, bilin ni Don Alejandro. Noted, Senator, sagot ni Oni. Noted, Senator, panggagaya ni Abay, halatang inis na inis. Ayaw niya talaga ng may nagbabantay sa kanya. Para siyang ibon na nakakulong sa gintong haula. Napangiti na lang si Oni sa reaksyon ni Abay. Sa isip-isip niya, mukhang mapapasubo ako sa isang tua. Nagdadabog na umalis si Abay sa opisina ng kanyang ama. Balak sana niyang magpunta sa Greenbelt para mag-shopping, para mawala ang inis niya. Pero pagdating niya sa garahe, nakaharang na si Oni sa kanyang kotse. Senyorita, saan po ang punta natin? Tanong ni Oni. Hindi ka pwedeng umalis nang hindi ako kasama, dagdag pa niya, na parang pulis na nanghuli ng pasaway na driver. Kung hindi ka aalis dyan, sasagasaan kita, banta ni Abay, na pulang-pula na sa galit. Sige po, senyorita. Sagasaan niyo ako. Mas mabuti pang mamatay ako kaysa magalit si Don Alejandro, kapag may nangyaring masama sa inyo, matapang na sagot ni Oni. Wala nang nagawa si Abay kundi ang magdabog at sumakay sa kotse. Pero bago siya mag-drive, binuksan niya ang pinto sa likod at sinigawan si Oni, Hoy. Anong ginagawa mo? Ginawa mo pa akong driver. Bumaba ka nga dyan. Natatawang bumaba naman si Oni. Anong nakakatawa? Inis na tanong ni Abay. Wala po, senyorita. Mula ngayon, ipagdadrive ko na po kayo. Alam ko naman na wala na akong magagawa, sagot ni Oni, maihimig ng pang-aasar. Kaligayahan ko ang paglingkuran ka, dagdag pa niya, na lalong ikinainis ni Abay. Tigilan mo nga ako sa mga hirit mo na iyan. Hindi ako natutuwa. Bilisan mo at gusto ko nang magpunta sa mall para mawala ang inis ko sa'yo. Utos ni Abay. Tahimik na nag-drive si Oni papunta sa Greenbelt. Sa totoo lang, ayaw din sana niyang maging bodyguard ni Abay. Kilala niya ang ugali nito, maldita at masungit, tipikal na anak mayaman. Pero dahil tapat siya sa kanyang amo, wala siyang magawa kundi sumunod.
Malaki na rin kasi ang naitulong ni Don Alejandro sa kanya at sa kanyang kapatid na si Nena. Pagdating sa mall, agad na bumaba si Oni para pagbuksan ng pinto si Abby at alalayan ito. Inis namang bumaba si Abby at naglakad papasok sa mall. Sumunod si Oni sa kanya, pero nang mapansin ni Abby na nakabuntot ito, hinarap niya ito. Ano na naman yan? Tanong ni Abby. Di sumusunod po sa inyo, senyorita, sagot ni Oni. Pwede ba? Bumalik ka na lang sa kotse. Hayaan mo akong mag-ikot mag-isa. Pasensya na po, senyorita, pero ang utos po sa akin ni Don Alejandro, bantayan kayo minuminuto, paliwanag ni Oni. Huminga ng malalim si Abay, pinipigilan ang sarili na sumabog sa inis. Don't care kung ano man ang utos sa'yo ni Daddy. Ayoko nang may bumubuntot sa akin. Kaya nga hindi ako nag-aalaga ng kahit anong hayop eh. Senyorita, hindi naman po ako hayop. Bodyguard niyo po ako, sagot ni Oni na parang nagpipigil ng tawa. Pambihira talaga. Isip ni Abay. Nagpatuloy si Abay sa pamimili at sunod pa rin ng sunod si Oni. Hanggang sa mapatapat sila sa comfort room. Baka naman hanggang sa loob, susundan mo pa ako, tanong ni Abay. Hindi na po, senyorita. Hihintayin ko na lang po kayo dito sa labas, sagot ni Oni. Mabuti naman at marunong mahiya, isip ni Abay. Pumasok si Abay sa CA, pero hindi para umihi. Gumagawa siya ng paraan para matakasan si Oni. Tinitingnan niya si Oni, naghihintay ng tamang tiyempo. Sakto namang may nakitang kakilala si Oni at nakatalikod ito sa labas ng teeth. Nakisabay si Abay sa mga taong palabas at mabilis na tumakbo palayo kay Oni. Wala na siyang pakialam sa mga taong nababangga niya. Nakarating siya sa parking lot at mabilis na sumakay sa kanyang kotse. Pero, nasaan ang susi? Hinahanap niyo po ba ito, senyorita? Tanong ni Oni, nakangiti habang nakasilip sa bintana ng driver's seat. Inis na inis si Abay. Nagdadabog siyang lumabas ng kotse at sumakay sa likuran. Saan po tayo, senyorita? Tanong ni Oni, nakangiti pa rin. Iuwi mo na ako. Sirang-sira na ang araw ko dahil sa'yo. Masusunod po, senyorita, sagot ni Oni at nagsimulang mag-drive pa uwi sa mansyon. Pagdating sa bahay, hindi pa rin nawawala ang inis ni Abay. Napansin ito ng kanyang ama. Anak, akala ko ba magsha-shopping ka? Bakit parang pinagbagsakan ka ng langit at lupa? Tanong ni Don Alejandro. Itanong mo dyan sa magaling mong tauhan, sagot ni Abay, sabay dabog na umakyat sa kanyang kwarto. Mas pinili na lang niyang matulog kaysa ma-stress. Tinanong naman ni Don Alejandro si Oni kung anong nangyari. Ikinuwento ni Oni ang lahat. Tawang-tawa si Don Alejandro sa kalokohan ng kanyang anak. Hayaan mo na, Oni. Masasanay din siya. Taasan ko na lang ang sahod mo. Alam kong hindi madali ang trabaho mo dahil sa katarayan ng anak ko, sabi ni Don Alejandro. Nako, wag na po, Don Alejandro. Sapat na po ang sahod ko. Saka, ayos lang naman po ako. Alam ko na po na kailangan ko ng mahabang pasensya sa anak nyo, nakangiting tanggi ni Oni. Humanga si Don Alejandro sa ugali ni Oni. Diyan ako bilib sa'yo, Oni. Pero, hindi. Tataasan ko pa rin ang sahod mo. Ano pa nga bang magagawa ko? Kung ganoon po, maraming salamat po. Malugod kong tinatanggap ang dagdag na sahod, nakangiting sagot ni Oni. Bueno, pwede ka nang magpahinga. Mukhang wala na ring balak lumabas ang anak ko, sabi ni Don Alejandro. Sige po, Don Alejandro. Magpapahinga po muna ako. Maraming salamat po ulit. Asahan niyong mas lalo kong pagbubutihin ang aking trabaho, sagot ni Oni. Yan lang naman ang gusto ko, Oni. At alam kong hindi mo ako bibigin, sabi ni Don Alejandro. Sa likod ng mansyon sila tumutuloy, doon nakatira ang lahat ng mga bodyguard ni Don Alejandro. Gusto kasi niya na madali niyang matatawag ang mga bodyguard kapag kailangan.
Pagpasok ni Oni sa kanilang bahay, sinalubong siya ni Ray, ang kaibigan niyang bodyguard din ni Don Alejandro. Pare, kinaya mo ba ang ugali ng anak ni Senator? Natatawang tanong ni Ray. Kinakaya pa naman. Parang matcha-challenge ako sa kanya, pare, sagot ni Oni habang hinuhubad ang kanyang jacket at sapatos. Bakit naman? Ibang level talaga ang katarayan ng senyorita. Hindi ko alam kung hanggang saan aabot ang pasensya ko, naiiling na sagot ni Oni. Natawa si Ray sa sagot ni Oni. Alam kasi nilang pareho na espesyal ang anak ng senador. May naisip akong solusyon, pare, sabi ni Ray, maihimig ng kalokohan. Bakit hindi mo gamitin ang charm mo? Paibigin mo siya, pare. Tutal, gwapo ka naman at nasayo lahat ng katangiang hinahanap ng mga babae. Nako, tigilan mo nga ako, pare, sa kalokohan mong iyan. Palibhasa, babaero ka at puro panloloko ng chicks ang ginagawa mo. Huwag mo nga akong igaya sayo. Sus, pustahan. Kapag hindi mo siya mapaibig, I'm sure, ikaw naman ang mapapaibig niya. Mark the words, bro. Ako. Iibig sa ubod ng sungit na babae na yon? No way. Talaga lang, ah? Baka kainin mo mga salita mo, bro. Kahit na itaga mo sa bato, hinding-hindi ako iibig sa kanya. Dahil baka gawin niya lang akong alipin pag nagkataon. Sagot ni Oni, sabay higa sa isang mahabang upuan. Ganoon, ah. Makikipagpustahan ako sayo, bro. Iibig ka sa senyorita, pamimilit pa rin ni Ray. Matatalo kita kung ganoon, natatawang sagot ni Oni. Kampante siya na hindi siya mahuhulog sa anak ng kanyang amo. Siguraduhin mo, bro, ha? Dahil baka mapahiya ka, tugon ni Ray habang patawa-tawa. Hindi na sumagot si Oni. Ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata hanggang sa nakatulog na siya. Kinabukasan, maagang bumangon si Abay. Kailangan niyang pumunta ng maaga sa kanyang opisina. Marami kasi siyang kailangang i-check na mga papeles. Siya na kasi ang namamahala ng kanilang negosyo, mga beauty products. Ang mommy niya ang nagtayo ng negosyong ito at ipinamana na sa kanya nang makagraduate siya. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay, akala niya naroon na si Oni. Pero laking dismaya niya nang hindi niya ito makita. Sakto namang naroon ang kanyang daddy, pasakay na ng kotse. Dad, where's Oni? It's late na. Nagpasabi, nakakabangon niya lang daw. Masama daw kasi ang pakiramdam niya, sagot ni Don Alejandro. What? Oh, my God. Imbes na makaalis ako ng maaga, hindi ko magawa dahil sa lalaking batugan na yon. Relax, Abay. You're the boss, remember? Wala namang sisita sa'yo sa office dahil ikaw ang may-ari noon. Baka naman papunta na dito si Oni, sabi ni Don Alejandro, pinapakalma ang anak. Napahugot ng malalim na hininga si Abay. Look, Dad, in 5 minutes, pag wala pa siya dito, aalis na ako mag-isa. At hindi mo ako mapipigilan. Naiiling na lang si Don Alejandro sa pagiging mainitin ng ulo ng kanyang anak. Maya-maya, dumating na rin si Oni. What time is it, Oni? Tanong ni Abay. Pasensya na po, senyorita. Medyo masama po kasi ang pakiramdam ko paggising ko kanina. Medyo nahihilo po ako. Nagutom po kasi ako dahil hindi ako nakakain ng hapunan kagabi, paliwanag ni Oni. Psst, don't care. At hindi ko tinatanong kung ano man ang nangyari sa'yo. Dahil wala akong pakialam. Sagutin mo ang tinatanong ko. I'm sorry, senyorita. Magnegatibo 8-0-0 na po. See? It's 8 oras. And you know what? Nasayang ang oras ko dahil sa pagiging late mo. Hindi na po maulit, senyorita. Aba, dapat lang. Dahil sa susunod, mawawalan ka ng trabaho. At sasabihin ko kay daddy na tanggalin ka na at palayasin dito. Mataray na wika ni Abay, sabay sakay sa kotse. Lalo siyang nainis nang makitang hindi pa rin sumasakay si Oni.
Ano pang hinihintay mo, Oni? Pasko. I'm sorry, senyorita. Sorry. Puro ka sorry. Hindi na sumagot si Oni. Nag-focus na lang siya sa pagmamaneho. Nang makarating sa building, agad siyang bumaba para alalayan si Abbay. Kinuha niya ang bag nito at tahimik na sumunod sa dalaga hanggang sa makarating sila sa opisina nito. Binuksan niya ang opisina at, araay, may umaray sa loob. Ouch! Elwe God, Jeff. What are you doing here? Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Abbay nang makita si Jeff. Hawak ang nguso na tinamaan ng pinto. Si Jeff ay presidente ng kumpanya, anak ng kasosyo ng mommy niya sa negosyo. Matagal na itong nanliligaw sa kanya, pero wala pa siyang balak na sagutin ito. Hindi niya alam kung bakit. Gwapo naman si Jeff, at halos nasa kanya na ang lahat ng hinahanap ng isang babae. Hindi nga lang ito ganoon kayaman. I'm okay, Abbay. Sino bang yang hindi marunong magdahan-dahan? Galit na saad ni Jeff. Okay, don't mind him. He's just a bodyguard, sagot ni Abbay. Bodyguard? Akala ko ba ayaw mo ng may bodyguard? Yeah, but you know daddy. Naging nerbiyoso nung nalagay sa panganib ang buhay niya. Kaya yun, kahit ayoko, wala na akong nagawa. Bakit kasi hindi mo na lang ako sagutin? Kaya naman kitang ipagtanggol kahit kanino. I love you and you know that. Lahat gagawin ko para sa'yo, Abbay, sabi ni Jeff. Hindi maintindihan ni Oni kung bakit parang hindi niya gusto ang ginagawa ni Jeff. I love you so much, Abbay, at handa akong gawin ang lahat para sa'yo, muling saad ni Jeff, at nagtangka itong halikan si Abbay. Biglang sumingit si Oni, senyorita, saan ko po ilalagay ang bag mo? Hindi natuloy ang paghalik ni Jeff kay Abbay. Natauhan naman si Abbay at lumapit kay Oni para kunin ang kanyang bag na dismaya si Jeff. Tiningnan niya ng masama si Oni, pero nginisyan lang siya nito. Akin na iyan. Bumaba ka na at bumalik ka na sa kotse. Pwede ka ring umalis muna kung gusto mo. Sunduin mo na lang ako mamayang hapon, sabi ni Abby kay Oni. Opo, senyorita, sagot ni Oni at dahan-dahang naglakad palabas ng opisina. Pero, nakita niya sa salamin ng pinto na lumapit ulit si Jeff kay Abby at hinawakan ang mga kamay nito. Nakita rin niya na muling hahalikan nito si Abbay. Naging malikot ang kanyang paningin. Sakto, may nakita siyang isang empleyado na may bitbit na kape. Mabilis niya itong kinuha. Akin na to, Nakangiting saad ni Oni sa empleyado. Imbes na magalit, umiti pa ang babae at nagpa-cute kay Oni. It's okay. Baka gusto mo pa, ipagtitimpla kita, divis pogi, pabebeng saad ng empleyado. Ginantihan din ito ng ngiti ni Oni. Salamat, ani Oni. Nagmamadaling lumakad si Oni papasok sa opisina ni Abbay. Senyorita, baka gusto mo ng kape? Gulat at inis na inis si Jeff sa pagbabalik ni Oni. Muling naudlot ang plano niyang paghalik kay Abbay. Hinarap niya si Oni at tangkang susuntukin pero nailagan ito ni Oni. Dahil doon, naibuhos niya ang kape kay Jeff. What the hell, galit na saad ni Jeff. Muling tinangkang suntukin ni Jeff si Oni, pero nailagan na naman ito. Ano ba? Tumigil na nga kayo. Sigaw ni Abbay. Siya, senyorita, anong ako? Gago ka pala Inis na sagot ni Jeff at muling sinuntok si Oni. Nailagan na naman ito ni Oni. Ano ba? Muling sigaw ni Abbay. Senyorita, hindi ako, muling saad ni Oni habang umiilag. Titigil ba kayong dalawa o hindi? Galit na saad ni Abbay. Hindi nagpaawat si Jeff. Hinila na siya ni Abbay. Saka lang siya natigil. Kilalanin mo ang binabangga mo, pre, ha? Ano? Hindi ka ba talaga titigil? Siya, Bastos. Ano ba, Jeff? Pwede ba, lumabas ka muna ng opisina ko? What?
Bakit ako, hindi makapaniwalang saad ni Jeff? I said, get out, Jeff. Sigaw ni Abay. Hindi na sumagot si Jeff. Wala na siyang nagawa kundi lumabas ng office. Pero bago siya lumabas, tiningnan niya ng masama si Oni. Hindi pa tayo tapos, nagbabantang saad ni Jeff. Nang makalabas si Jeff, galit na binalingan ni Abay si Oni. Wala ka na ba talagang magagawang tino sa araw na to, Oni? Hindi mo ba kilala ang lalaking binabastos mo? Presidente iyon ng kumpanya. Ganyan ba talaga kabastos ang ugali mo? I'm sorry, senyorita. Pero nakita niyo naman siguro na siya ang nagsimula at hindi ako. Nagmagandang loob lang naman po ako na dalhan ka ng kape dahil naisip ko na baka hindi ka pa nag-aalmusal. Mali po ba iyon, pangangatwiran ni Oni? Siya man o ikaw ang nagkamali, ang punto ko ay huwag kang makikialam sa buhay ko. Nag-almusal man ako o hindi, hindi ko kailangan ang pag-aalala mo. Dahil wala kang pakialam sa buhay ko. You are just the bodyguard. At binabayaran kita sa pagtatrabaho mo sa akin. At wala kang karapatang panghimasukan ang buhay ko. Naiintindihan mo? Galit na saad ni Abay. Nasaktan si Oni sa mga masasakit na salita ni Abay. Hindi niya alam kung bakit siya nasasaktan. Basta ang alam niya, tagos sa puso ang sakit ng lahat ng sinabi nito. I'm sorry, senyorita. Hindi na po maulit. Talagang hindi na. Kahit kailan ay hindi na maulit pa ang lahat. Because you're fired. Wag naman po, senyorita. Kailangan ko po ang trabahong to dahil pinapagamot ko po ang kapatid kong may hepa. Maawa naman po kayo sa akin. Psst, don't care. Tandaan mo, ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo sa pag-uwi ko sa bahay. Dahil sinisiguro ko sa'yo na kahit si Daddy, walang magagawa kapag sinabi kong palayasin ka niya. Mas mahal niya naman yata ako kaysa sa'yo. Sobra naman po kayo, senyorita. Matagal na po akong nagsiserbisyo sa daddy niyo, at ngayon lang po ako nagkamali. Kung nagkamali man po ako, hindi naman po siguro makatarungan kung tatanggalin niyo agad ako sa trabaho ng ganoon-ganoon lang. Bakit? Mas marunong ka pa sa akin, ha? Basta, ayaw na kitang makita. Period. Now you can leave. And don't worry, papasok pa rin sa account mo ang huli mong sweldo. At para sa kapatid mo, dadagdagan ko ng konti ang ipapasa ko sa'yo. Dahil ayokong makonsensya, at ayokong ako ang sisihin mo sa oras na may mangyaring masama sa kapatid mo, mahabang litanya ni Abay. Kung hindi lang siguro babae si Abay, nasuntok na ito ni Oni. Matagal niya itong tinitigan bago siya tuluyang umalis sa opisina nito. Dumiretso siya sa kanilang bahay. Napansin ng kanyang kapatid na si Nena ang lungkot ng kanyang kuya. Kuya, ayos ka lang po ba? Naman. Mabuti naman po kung ganoon. Bakit po pala umuwi kayo? Martes pa lang po, di ba? Nagtatakang tanong ni Nena. Tuwing Sabado lang kasi umuwi si Oni para dalawin siya. Silang dalawa na lamang ang magkasama dahil patay na ang kanilang mga magulang. Nitong huling taon lamang nila nalaman na may cancer sa dugo si Nena. Hindi matanggap ni Oni na magkaroon ng sakit si Nena dahil sa murang edad nito, 7 taong gulang pa lang kasi ang kanyang kapatid. Mula nang mamatay ang kanilang mga magulang, si Oni na ang sumalo sa lahat ng responsibilidad. Halos maliit lang ang sinasahod niya sa pagiging sundalo. Kaya naman, nang alukin siya ni Don Alejandro ng trabaho at mas mataas na sahod, nag-awol siya sa serbisyo at nagtrabaho sa senador para mabigyan niya ng magandang buhay ang kanyang kapatid at maipagamot. Ngunit dahil tinanggal na siya ni Abay, hindi niya alam kung saan magsisimula. Masama kasi ang pakiramdam ni Kuya, kaya humingi muna ako ng bakasyon. Kaya makakasama mo ako ng matagal-tagal at makakapagpahinga naman si Aling Inday na magbabantay sa'yo. Di ba gusto mo yun? Nakangiting saad ni Oni. Naman po, kuya. Gustong gusto ko po yon. Namiss na nga po kita, eh.
Magbihis ka, mamasyal at magsasaya tayo ngayon maghapon. Talaga po? Yehey! Masayang saad ni Nena. Tinulungan ni Oni na makapagbihis ang kanyang kapatid. Pagkatapos, umalis na sila para pumunta sa Manila Zoo. Masayang masaya si Oni na makitang masaya ang kanyang kapatid. Ngunit, sa kabila ng saya na iyon, naroon ang takot at pangamba sa kung anong maaaring mangyari sa kanila ngayong wala na siyang trabaho. Nang matapos silang mamasyal sa zoo, dinala naman ni Oni ang kanyang kapatid sa isang mamahaling restaurant. Medyo may naipon naman kasi siya, kaya gusto niyang ibigay lahat ng makakapagpasaya sa kanyang kapatid. Kuya, ang sasarap ng pagkain dito. Ano? Siguro mahal po to. Huwag mo nang isipin kung mahal ba to o hindi. Basta, magpakabusog ka at lasapin mo ang pagkain. Dahil yan ang regalo ko sa'yo, dahil sa pagiging good girl mo habang wala si kuya sa bahay. Thank you po, kuya. Love na love po talaga kita. Masayang sagot ni Nena. Lingid sa kanilang kaalaman, may isang taong nakamasid sa kanila mula sa malayo, si Abbay. Mababakas sa mukha niya ang awa sa batang kasama ni Oni. Napakapayat nito at kitang-kita ang pagkaputla. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Oni noon na maisakit ang kapatid nito. Parang nakadama siya ng konsensya. Nakita ni Abbay na tumayo si Oni at iniwan ang batang babae mag-isa. Nakita niya itong papunta sa sisi. Ewan niya ba kung bakit, parang maisariling isip ang kanyang paa at mabilis siyang lumapit sa bata. Hi! Ako si Abbay. Ikaw, anong pangalan mo? Nakangiting tanong niya sa bata. Hello po. Ako po si Nena. Ang ganda niyo naman po, Ate Abbay. Saka, mukhang mabait din po kayo, masayang saad ni Nena. Naku, salamat. Ikaw din naman eh. Ang ganda-ganda mo rin. Kaya nga ako lumapit sa'yo eh. Sino nga pala yung kasama mo kanina? Ah, si Kuya Oni ko po yun. Alainan, parang bagay nga po kayo ng kuya ko eh. Kasi gwapo po siya at maganda rin po kayo. Alam niyo po, mabait po yun at mahal na mahal po ako noon. Ganoon ba? Sige, Nena ha. Alis na muna ako dahil baka hinahanap na kasi ako ng kasama ko. Nice to meet you. Sana makita pa tayo, nakangiting paalam ni Abbay nang makita niyang paparating na si Oni. Ay, sayang naman po. Ipapakilala ko pa naman po sana kayo kay kuya. Pero sige po, babae, ate ganda. Tila na dismay ang saad ni Nena. Next time na lang, ah? Sige na, bye, baby ganda, nakangiting sagot ni Abbay, saka nagmamadaling umalis. Nang makalayo, muli niyang tiningnan ang bata. Parang may kurot sa kanyang puso. Nagilty siya sa ginawa niyang pagpapatalsik kay Oni sa trabaho. Kuya, may nakilala akong isang napakagandang babae. Alam mo, ang bait po niya. Saka, sinabihan niya po ako ng maganda. Sayang nga po, kasi hindi mo siya naabutan. Sigurado po ako, pag nakita mo siya, magkakagusto ka sa kanya. Masayang kwento ni Nena kay Oni. Talaga? Hayaan mo, pag nagkita ulit kayo, sisiguraduhin ko na kasama mo ako. Sana nga po, kuya. Kasi po, gusto ko po siyang maging ate. Ang ganda-ganda po kasi niya eh. Nako, ang bata-bata mo pa, marunong ka na niyan. Bilisan mo na nga ang kumain dyan para makauwi na tayo. Basta, kuya, liligawan mo po si ate ganda, ah. Yehey! May maganda na akong ate. Tuwang-tuwang saad ni Nena at pumapalakpak pa. Naiiling na lang habang natatawa si Oni dahil sa kakulitan ng kanyang kapatid. Matapos kumain, umuwi na sila. Hindi pa man nakakarating sa bahay, nakatulog na si Nena, kaya kinarga niya na lamang ito. Noong una, ayos lang ang lahat. Ngunit, makalipas ang halos isang taon, unti-unting naubos ang ipon ni Oni, kahit na may trabaho na siya bilang security guard sa isang maliit na kumpanya. Habang tumatagal kasi,
lumalala ang sakit ng kanyang kapatid, at mas lumalaki ang gastos nito sa pagpapagamot. Minsan nga, nawawalan na siya ng pag-asa na gagaling pa ito. Labas-masok na rin ito sa ospital. Nena, bakit may mga prutas dito? Saan galing to? Nagtatakang tanong ni Oni nang minsang datnan niya na maraming prutas sa mesa sa tabi ng kama ni Nena. Dinala niya ulit kasi ito sa ospital dahil bigla na lamang itong hinimatay. Kuya, galing po dito si Ate Ganda. Dala niya po yan lahat. At may binigay pa po siyang sobre, ibigay ko daw po sayo. Para daw makatulong sa pagbabayad dito sa ospital, ani Nena, sabay abot ng sobre kay Oni. Ha? Sino ba yang ate mo na yan? Basta po, si Ate Ganda ang tawag ko sa kanya. Nakalimutan ko na po kasi ang pangalan niya eh. Lalo lamang nagulat si Oni nang makita ang isang ang FD, sobrang kapal, na laman ng sobre, malaking pera. Kung sino man ang estranghera na tumutulong sa aming magkapatid, sana po, pagpalain niyo po siya. At sana po, tuluyan ng gumaling ang aking kapatid, ani Oni sa kanyang dasal, habang nasa chapel sa ospital. Nagpapalabas na siya, nang parang may nakita siyang isang babae na parang pamilyar sa kanya. Galing yun sa kwarto ng kanyang kapatid. Nagmamadali siyang pumasok sa kwarto. Hindi nga siya nagkamali, may mga prutas at pagkain na naman sa mesa, at isang sobre na puno ng pera. Baka nagkakamali lang ako. Napaka-imposible naman na si senyorita yun. Napakasama naman ng ugali noon at malayo sa babaeng kaibigan ni Nena, bulong na lang ni Oni. Bukod kasi sa pera, prutas, at pagkain, nagdodonate din palagi ng dugo ang estrangherang dalaga kay Nena. Kaya nga gustong-gusto niya sana itong makilala. Ngunit, kahit anong gawin niya, hindi niya ito naaabutan. Lumipas ang ilang buwan. Parang isang himala ang nangyari, gumaling na si Nena. Ayon sa doktor, malaking tulong daw ang pagbibigay ng kumpletong gamot, at hindi din daw nawawala ng donor ng dugo si Nena. Kaya naman, nakauwi na sila. Laking pasasalamat ni Oni sa Diyos at sa babaeng tumulong sa kanila. Isang plano ang nabuo sa isip niya, ang hanapin ang babaeng hulog ng langit na iyon. Hanggang sa pagtulog, ang estrangherang babae ang laman ng panaginip ni Oni. Ngunit, hindi siya makapaniwala kung bakit sa tuwing humaharap ang babae, si Abbay ang nakikita niya. Kinabukasan, nagising si Oni sa tunog ng kanyang cellphone. Nagulat pa siya nang makitang si Don Alejandro ang tumatawag. Hello, Senator. Hello, Oni. Pwede ka bang pumunta dito? May pag-uusapan tayo. Opo. Pero tinanggal na po ako ni senyorita sa trabaho, at ayaw niya daw po ako makita dyan sa mansyon kahit kailan. I know. But need you. Kinidnap ang anak ko, mag-iisang linggo na. At ikaw lang ang makakatulong sa akin. Tulungan mo akong iligtas ang anak ko, Oni. Nasa panganib ang anak ko. Parang awa mo na. Tila naiiyak na pakiusap ni Don Alejandro. I'm sorry, Senator. Pero iba na lang po ang utusan niyo. Pero wala nang makakatulong sa akin. Sa'yo lang ako nagtitiwala. At hanga ako sa galing mo sa pakikipaglaban. Alam kong kayang-kaya mong iligtas ang anak ko mula sa mga kidnapper na yon, muling pagmamakaawa ni Don Alejandro. I'm sorry, Senator. Malaki po ang paggalang ko sa inyo. Pero ayoko na pong pumasok ulit sa buhay niyo dahil sa ginawang panghahamak sa akin ng anak niyo, ani Oni, at pinatay ang tawag. Laking dismaya naman ni Don Alejandro. Hindi niya naman ito masisisi dahil alam niyang mali ang ginawa ni Abbay. Samantala, habang kumakain sina Oni at Nena, masaya silang nagkukwentuhan. Namimiss ko na si Ate Ganda, kuya. Mag-iisang linggo ko na rin siyang hindi nakikita, biglang lungkot na saad ni Nena, nang maalala si Abbay na madalas dumalaw sa kanya sa ospital. Ano ba kasing pangalan ng Ate Ganda mong yan? Tanong ni Oni dahil naaawa siya sa kapatid. Saglit namang natahimik si Nena, tila ba pilit na inaalala.
Basta, sabi niya, B. Emay, hindi eh. Eh. Ani Nena, pilit na inaalala ang pangalan ng ate ganda niya. Alalahanin mong mabuti. Dahil pag nagawa mo iyon, pwede ko na siyang hanapin, saad ni Oni. Kaya naman, pilit na inalala ni Nena ang pangalan ng ate niya. Alam ko na, kuya. Si ate. Abay. Tama. Si ate Abay daw po siya. Pasigaw na saad ni Nena at masayang masaya. Ano? Abay. Maganda ba siya? Maputi. Matangkad, sunod-sunod na tanong ni Oni. Lahat yon ay naglalarawan kay Abay. Opo, kuya. Ang galing niyo po, Nahulaan niyo lahat ng katangian ni ate ganda. My goodness. Ani Oni, sabay sapo sa ulo at sabunot sa sariling buhok. Bakit kuya? Kilala niyo po ba si ate ganda ko? Tila nagtatakang saad ni Nena. Kilalang kilala ko siya, Nena. Kilalang kilala. Hindi niya man lang nalaman ang maaga ngayon na kailangan siya ng dalaga. Ay pinagkaitan niya ito ng tulong. Gayong lahat ng tulong at kabutihang loob ay ibinigay sa kanila, lalo na kay Nena. Kaya naman, ilang beses siyang napahinga ng malalim. Puntahan natin siya, kuya. Miss na miss ko na po si ate ganda eh. Gusto ko na po siyang makita. Sige, pupuntahan natin siya. Pero ngayon, iiwan muna kita ulit kay Aling Inday dahil may gagawin lang muna si kuya na mahalaga. Babalikan kita kaagad at dadalhin kita kay Abay. Promise kuya ha? Sige po. Magpapakabait po ako habang wala ka po. Bye po, kuya. Ingat ka po, Matapos ihabilin ni Oni si Nena kay Aling Inday, mabilis siyang pumunta sa mansyon upang alamin kung ano ang nangyari kay Abay. Oni, thank God, you're here. Alam kong hindi mo ako matitiis. Alam ko, humihingi ako ng tawad dahil sa ginawa ng aking anak sa'yo noon. Sana, hindi yun maging dahilan para hindi mo ako tulungang iligtas ang anak ko. Masayang saad ni Don Alejandro nang dumating si Oni. Senator, kalimutan niyo na po iyon. Ano man ang nagawa ni Senyorita dati, sobra pa po ang binayad niya. Dahil sa kanya, nakaligtas ang aking kapatid mula sa sakit na cancer, at ngayon ay tuluyan ng gumaling dahil sa tulong niya. Tila nagulat naman si Don Alejandro sa sinabi ni Oni. Anong ibig mong sabihin? Nung una, hindi ko alam na siya ang babaeng estranghera na nagbibigay ng tulong sa kapatid ko. Ayon sa kapatid ko, nagkakilala sila ni Senyorita nung minsang kumain kami sa restaurant. Wala ako noon kaya hindi ko alam. Ang ate ganda na tinutukoy ng kapatid ko. Hanggang sa ma-ospital siya dahil lumala ang sakit niya. Hindi ko alam kung saan kukuha ng pera. Pero tuwing linggo, binibigyan niya ako, ang kapatid ko po, ng sobre na may pera. Hindi ko alam kung sino ang nagbibigay noon dahil nakalimutan ni Nena ang pangalan ng ate ganda niya. Kanino ko lang nalaman na si Abay pala ang ate ganda niya dahil ngayon lang din niya naalala ang pangalan nito. Kaya sobrang malaki ang utang na loob ko kay Abay, Senator. Dahil iniligtas niya ang buhay ng kapatid ko. Kaya handa po akong sumugal. Handa po akong isugal ang buhay ko, mailigtas lamang ang buhay ni Senyorita, kwento ni Oni habang maluha-luha. Naluha rin ang senador sa kwento ni Oni. Salamat pala kung ganon. Sad naman kasi talagang mabuti ang kalooban ng anak ko. Nagkataon lang na ayaw niya talaga ng mga bodyguard, kaya ako nagkakamali. Bueno, handa ka na ba, Oni? Handang-handa na po, Senator, sagot ni Oni. Si Jeff ang mastermind ng kidnap for ransom ni Abay. Humihingi siya ng 50 milyon kapalit ng aking anak. Pero alam kong manganganib pa rin ang buhay ni Abay, kaya ikaw ang gusto kong magligtas sa kanya. Dahil alam kong magaling ka sa kasong ganito, dahil sa background mo bilang isang magaling na sundalo.
Sa'yo ko pinapaubaya ang buhay ni Abay, Oni. Iuwi mo sana ang anak ko ng buhay. Makakaasa po kayo, Senator. Ibabalik ko po sa inyo ng buong buo at ni walang galos, ani Oni. At ibinigay lahat ni Don Alejandro ang impormasyon kay Oni, pati ang 50 milyon na ransom. Lakas loob na pinuntahan ni Oni ang lugar na tinutukoy ng senador, isang abandonadong gusali sa pinakasulok na lugar sa Maynila. Tahimik ang lugar na iyon. Dahan-dahan niyang pinasok ang lugar habang nakahanda sa maaaring mangyari. Hoy, hambog na bodyguard. Ang lakas naman talaga ng loob mong pumasok sa teritoryo ko, ano? Sigaw ni Jeff na nasa dulong bahagi ng pasilyo. Jeff, pakawalan mo si Abay. At narito na ang perang hinihingi mo, matapang na sagot ni Oni. Ngunit tumawa lamang si Jeff. Isa kang hangal, Oni. Sinong may sabing makakalabas pa kayo ng buhay sa lugar na to? Tumatawang saad ni Jeff at sinenyasan ang tauhan na lapitan si Oni at kunin ang attached case. Ngunit naging maagap si Oni. Mabilis niyang pinaputukan ang lalaki at mabilis din siyang nakapagtago sa isang kwarto. Nakipagbarilan siya sa mga tauhan ni Jeff at isa-isa niyang napapatumba ang mga ito. Hanggang sa si Jeff na lang ang natira. Hambog ka talaga kahit kailan, Oni. Lumabas ka dyan at tingnan natin ang tapang mo. Sigaw ni Jeff. Ngunit hindi lumabas si Oni. Lihim niyang sinilip si Jeff at nakita niyang hawak nito si Abay. Isa kang duwag, Jeff. Nagtatago ka pa sa palda ng isang babae. Kung matapang ka talaga, bitawan mo si senyorita at tayo ang magharap, pasigaw na hamon ni Oni. Masyado kang matapang, Oni. Lumabas ka dyan, Oni. Huwag kang lalabas. Papatayin ka lang din naman ng ahas na iyan. Sigaw ni Abay. Tumigil ka, Abay, galit na saway ni Jeff. Lumabas ka dyan, Oni. Bahala ka, baka mangati ang kamay ko at makalabit ko ang gatilyo. Sayang naman ang kagandahan ng babaeng ito. Huwag, Oni. Umalis ka na. Pabayaan mo na ako. Umalis ka na, please. Ayokong may mangyaring masama sa'yo. Dahil kawawa naman ang kapatid mo kapag may nangyaring masama sa'yo. Tumahimik ka. Galit na sambit ni Jeff. Ngunit, lingid sa kaalaman ni Jeff, nakaikot na pala si Oni at nasa likuran na niya ito. Mabilis na napalo niya si Jeff sa batok at kaagad naman siyang nawalan ng malay. Halos bumagsak naman si Abay nang mabitawan siya ni Jeff. Masyado kasing mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya, kaya halos hindi na siya makahinga ng maayos. Ayos ka lang po ba, senyorita? Nag-aalalang saad ni Oni at kaagad na nilapitan si Abby at inalalayan itong makatayo. Ayos lang ako. Maraming salamat, Oni. Walang anuman, senyorita. Responsibilidad ko po ang iligtas ka. Anong ibig mong sabihin? Saka, bakit ka narito? Paano mo nalaman na nandito ako? Narito ako para ibalik ang kabutihang loob na ginawa mo sa aking kapatid. Pasensya ka na, ngayon ko lang nalaman na ikaw pala ang tinatawag na ate ganda ni Nena. Nakalimutan niya daw kasi ang pangalan mo at ngayon niya lang naalala. Tinawagan ako ng daddy mo para humingi ng tulong na iligtas ka. Tumanggi ako dahil masama pa rin ang loob ko dahil sa ginawa mo. Pero, nang masabi ni Nena na ikaw pala ang ate ganda niya, kaagad akong pumunta sa mansyon upang kausapin ang daddy mo. At nangako ako na ibabalik ka ng ligtas sa daddy mo. Napaluhan na lamang si Abay dahil sa narinig. Nakita kasi kita noon na kasama ang kapatid mo. Naawa ako sa itsura niya at hindi ko mapigilang lapitan siya at kausapin habang wala ka. At nang malaman ko na na-ospital siya dahil lumalala na ang sakit niya. Kaya tinanong ko ang doktor niya kung anong possibility na makaligtas siya. Sabi nito ay malaki ang posibilidad na mailigtas siya kapag nakumpleto sa gamot at regular ang pagsasalin ng dugo. Nagkataon na magka-type kami, kaya nag-volunteer na ako na mag-donate ng dugo sa kanya
at regular na bigyan ng pera para gamitin sa pagpapagamot niya. Kaya nga, isang napakalaking utang na loob ang ginawa mo, senyorita. At alam ko na hindi pa sapat ang lahat ng ginawa ko para makaganti sa kabutihan mo. Hindi naman ako humihingi ng kapalit, Oni. Makita ko lang na magaling na si Nena, ay masaya na ako. At saka, pasensya ka na. Palagi din kasi akong tinatanong ni Nena ng pangalan ko, pero patuloy kong sinasabi na ate ganda na lang itawag niya sa akin. Ayoko kasing malaman mo na ako ang tumutulong sa inyo. Dahil naisip ko na baka magalit ka at hindi mo tanggapin. Basta, para sa kapatid ko ay handa akong tanggapin ang lahat. Handa akong lunukin ang pride ko kung ikakaligaya to ni Nena. Napakaswerte naman ng kapatid mo dahil may napakabait siyang kuya na kagaya mo. Hanga ako sa'yo, Oni. Naku, salamat po, senyorita. Pero responsibilidad ko po yun bilang isang kuya. Asus! Pahumble ka pa, eh. Tayo na nga. Baka magising pa ang mga kidnappers na iyan. Nga pala, nakalimutan ko na tuloy, natatawa namang sagot ni Oni. Nakangiti silang lumabas ng abandonadong gusali na iyon. Habang paparating naman ang mga pulis. Iniwan na nila ang mga pulis sa paghuli sa grupo ni Jeff. Inuwi ni Oni si Abay sa mansyon ng ligtas at wala ni isang galos, kagaya ng ipinangako niya kay Don Alejandro. Abay, anak. I'm glad you're safe. Masayang saad ni Don Alejandro. Agad ding lumabas ang mommy ni Abay at yumakap ng mahigpit sa dalaga. Anak ko. Masyado akong nag-alala sa'yo. Hindi ka ba nasaktan, anak? Wala bang masakit sa'yo? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? No, mommy, I'm okay. Thank you, Oni, sa pagligtas sa anak ko. Dahil dyan, may reward ka sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang isang maliit na kumpanya na binubuksan ko pa lamang. Ikaw na ang bahalang magpalago roon. At sana, ingatan mo at palagin mo iyon ang motor shop. Masayang saad ni Don Alejandro kay Oni. Naku, wag na po, Senator. Hindi naman po ako humihingi ng anumang kapalit. Dahil ang ginawa ko po ay pagtanaw ng utang na loob dahil sa pagtulong ni senyorita sa aking kapatid. Kaya hindi ko po matatanggap ang anumang ibabayad mo, Senator, mariing pagtanggi ni Oni. Humanga si Abay sa pagtanggi ni Oni. Iyon ay nangangahulugan lamang na may mabuting puso at kalooban ang binata. Dahil doon, may kakaiba siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Hindi naman to bayad, Oni. Ito ang pagtanaw ko lang din ng utang na loob sa pagligtas mo sa buhay ng aking anak. Maraming salamat po, Senator. Pero hindi ko po talaga matatanggap yan. Masaya po ako na nailigtas ko ang anak ninyo at naiuwi ko po siya ng buong buo at ligtas, kagaya ng ipinangako ko sa inyo. Mauna na po ako, nakangiting sagot ni Oni, saka naglakad palabas ng mansyon. Ngunit, hindi pa man siya tuluyang nakakalabas, tumigil siya at muling lumapit sa pamilya Valdemor. Bakit ka bumalik, Oni? Tatanggapin mo ba ang offer na pasasalamat ko sa'yo? Nakangiting tanong ni Don Alejandro. Hindi po, Senator. Pero, may isa lang po sana akong kahilingan kay Senyorita. Ano yun, Oni? Senyorita, pwede ka po bang madalaw ni Nena paminsan-minsan? Namimiss ka raw po niya kasi. Napangiti si Abay, pati ang kanyang mommy at daddy, sa maliit na bagay na hinihiling ni Oni. Ayun lang ba? Naman. Kahit anong oras, ay pwede mo siyang dalhin dito. Pwede ring ako na lang ang dumalaw sa kanya. Namimiss ko na nga rin siya, nakangiting sagot ni Abay. Napakabuti mong tao talaga, Oni. Hindi ako nagkakamali ng pagkakilala sa'yo. Salamat po, Senator. Dad, pwede po ba akong mag-request? Ano yun, anak? Pwede po bang i-hire mo si Oni as the bodyguard? Natatakot po kasi ako na baka maulit pa ang nangyari, ani Abay, na ikinagulat ng lahat, lalong-lalo na ni Oni.
Naman, o narinig mo ba, Oni? Pwede bang kunin ulit kita bilang bodyguard ng anak ko? Nakangiting tanong ni Don Alejandro. Nabigla si Oni. Pero naisip niya na kailangan niya ng trabahong iyon dahil malaki kung magpasahod ang pamilyang Valdemor. Kaya, nakabuo siya ng isang desisyon para sa kanyang kapatid. Saka, baka naman ay hindi na siya pagsungitan ni Abay dahil ito na mismo ang nag-request. Ah, sige po. Para sa kapatid ko. Payag po ako, Senator, nakangiting sagot ni Oni. Very good. O siya, you're hired. As the bodyguard of Divay daughter, Abay, masayang saad ni Don Alejandro. Thank you, Oni. Don't worry, hindi na ako magsusungit, natatawang saad ni Abay. Dapat lang, anak. Dahil wala ka nang mahahanap na kagaya ni Oni, na matapat, matapang at maaasahan. Responsable pa. At higit sa lahat, gwapo, saad ng mommy ni Abay. Mommy naman. Saad ni Abay na nagulat at nahiya sa huling sinabi nito. Tama ang mommy mo, Abay. Alam mo, mas boto pa ako kay Oni kaysa dyan sa mga spoiled na manliligaw mo, lalo na sa Jeff na yon. Dad naman. Baka may girlfriend yang si Oni, lagot kayo. Nahihiya namang saad ni Abay habang namumula ang pisngi. May nobya ka na ba, Oni? Diretsong tanong ni Don Alejandro. Wala pa po, Senator. Pero, hindi naman po kami bagay ng anak nyo, eh. Bakit mo naman nasabi na hindi kayo bagay? Mayaman po kayo at mahirap lang ako. Kaya, langit at lupa po ang pagitan namin. Nagkakamali ka. Mayaman ka rin. Mayaman ka sa kabutihan, at yun pa lang, ay sapat na para sa amin para tanggapin ka bilang manugang. Dad, can you please stop? Nakakahiya sa tao, oh. Bueno, Oni, ikaw nang bahala sa anak ko mula ngayon, ha? Naguluhan si Oni at Abay sa sinabi nito, habang parehong namumula na ang mga pisngi. Dad? Gulat na saad ng dalaga. Di ba, bodyguard mo siya? Dapat lang na ipagkatiwala kita sa kanya, anak, natatawang saad ng Don. Naiiling na lamang ang dalaga sa kanyang ama. Kulang na lang kasi ay ibugaw siya nito kay Oni. Pero, ang hindi niya maunawaan ay kung bakit kinikilig siya at nangangarap na sana ay maging sila nga ni Oni. Sige po, Senator. Senyora. Senyorita. Uwi po muna ako para magpaalam sa kapatid ko, saad ni Oni at kaagad na tumalikod at umalis. Nang makalabas siya ng mansyon, saka lamang siya parang nakahinga ng maayos. Masyado kasi siyang na-hot seat kanina sa loob. Pero, nagtataka siya kung bakit natuwa siya nang malaman niya na boto pala sa kanya ang mga magulang ni Abay. Parang nakadama siya ng excitement at kakaibang kaba sa dibdib niya. Kinabukasan, dinala ni Oni si Nena sa mansyon para makita si Abay. Ate ganda! Sigaw ni Nena nang makita si Abay sa hardin habang nagdidilig ng mga halaman. Agad namang napalingon si Abay at napangiti nang makitang tumatakbo si Nena palapit sa kanya. Kaya naman, sinalubong na niya ito para yakapin. Ah, baby ganda, masayang bati ni Abay sa kanyakap si Nena. Masaya si Oni habang pinapanood ang kapatid at si Abay. Napapatitig siya kay Abay habang masayang nakikipaglaro sa kanyang kapatid. Kakaiba ang nararamdaman niya. Parang nahuhulog ang loob niya dito. Mukhang panalo ata ako, bro. Biglang saad ni Ray na bigla na lamang sumulpot sa likuran ni Oni. Aray naman, ani Oni na nagulat. Masyado ka kasing tutok sa pagtitig kay senyorita, eh. Kulang na lang, pumusyaw ka habang tinititigan siya. Pangiti-ngiti ka pa talaga habang nakatitig. In love ka na, bro. In love ka na. Tumatawang saad ni Ray. Hindi siya makasagot. Dahil mukhang totoo nga ang sinasabi nito. Kaya, napapailing na lamang ito habang nakangiti.
Makalipas ang ilang araw, nagsimula na sa trabaho si Oni bilang driver at bodyguard ni Abbay. Saan ko po ilalagay ang mga gamit mo, senyorita? Tanong ni Oni nang makapasok sila sa office nito. Pakipatong na lang sa table ko, Oni. Baka gusto mo magkape? Magtimpla ka muna doon sa maliit kong kusina. Wag na po, senyorita. Nakakahiya naman. Sa kanti na lang po akong magkakape, Oni naman. Sige na, pumunta ka na sa kusina at huwag ka nang mahiya. Saka, baka pwedeng ipagtimpla mo na rin ako. Sige na nga po, senyorita, sagot na lamang ni Oni, saka pumunta sa kusina. Sinundan ng tingin ni Abbay si Oni. Hindi niya malaman kung bakit masaya siya tuwing makakasama niya si Oni. Agad namang lumabas si Oni, hawak ang 2 tasa ng kape. Kape po, senyorita. Pasensya na po kung hindi masarap, ani Oni, sabay abot ng kape kay Abbay. Nagulat si Abbay nang makita ang kape, may foam yun at may nakasulat na, I love you. Kaya naman, napatingin siya sa mga mata ni Oni at nagkatitigan sila. Anong ibig sabihin nito, Oni, ani Abbay, halos pabulong ang boses. Masyado kasi siyang kinakabahan. I love you, senyorita. Mula nang makita kita ulit, ay kaagad nang tumibok ang puso ko para sa iyo. Alam mo bang masyado akong nag-aalala nang makita kong bihag ka ni Jeff? At habang lumilipas ang araw, ay parang mas napapatunayan ko na mahal na nga kita, dahil sa kakaibang tibok ng puso ko tuwing nakikita kita, seryosong saad ni Oni, habang nakatitig sa mga mata ni Abbay. Napaluha si Abbay dahil sa mga sinabi ni Oni. Hindi niya inasahan na sa kagaya ni Oni mahuhulog ang puso niya. I love you too, Oni. Nagkamali man ako noon sa pagtrato ko sa'yo, yun ay lubos kong pinagsisisihan. Mula nang iligtas mo ako, ay kaagad nang nahulog ang puso ko dahil nakita ko kung gaano ka kabuting tao. Pinatunayan mo na hindi pera ang sukatan sa lahat. Mahirap ka man, pero mas mayaman ka pa sa mga mayayaman na may maitim na kalooban, saad ni Abbay. Kaya naman, kaagad na niyakap ng mahigpit ni Oni si Abbay. Pagkatapos, ginawaran niya ng isang masuyong halik sa mga labi ang dalaga. Makalipas ang ilang linggo, kasama ni Oni si Abbay sa pag-uwi sa kanilang bahay. Balak na kasi nilang ipaalam kay Nena ang kanilang relasyon. Kuya! Ate ganda, masayang saad ni Nena nang dumating sila. Baby ganda, guess what, Nena? Nakangiting saad ni Oni sa kanyang kapatid. Ano po yun, kuya? Kami na ng ate ganda mo. Girlfriend na siya ni kuya. Masayang balita ni Oni kay Nena. Gulat na gulat si Nena. Talaga, kuya? Ate ko na talaga si ate ganda? Hindi pa. Pero kapag ikinasal na kami, magiging ate mo na talaga siya. E pakasalan mo na siya agad, kuya. Hindi pa nga ako nagpo-propose, eh. Paano po ba mag-propose? Inosenteng tanong ni Nena. Kailangan may sing-sing tea. Nagulat na lamang si Oni nang biglang tumakbo si Nena sa kwarto, at maya-maya ay bumalik ito at may ibinigay kay Oni. Saan mo naman to nakuha, Nena? Nakuha ko yan doon sa mga gamit ni nanay, kuya. Pwede na po siguro yan. Sing-sing ito ni nanay nang ikasal siya kay tatay. Ibinigay niya sa akin para ibigay sa babaeng pakakasalan ko, ani Oni. Saka humarap kay Abby at biglang lumuhod. Napatakip naman si Abbay sa bibig dahil sa pagkabigla. Abby, baby. Will you marry me? Masuyong tanong ni Oni. Hindi na napigilang lumuha ni Abbay. Yes. I will marry you, babe. Umiiyak na sagot ni Abbay. Isinuot ni Oni ang singsing sa dalaga, saka ito niyakap ng mahigpit. Tumalon-talon pa habang pumapalakpak naman si Nena dahil sa sobrang saya. Yehey! May ate na ako. Masayang saad ni Nena. Nang gabi ring yon, pumunta si Oni sa mansyon ng mga Valdemar upang hingin ang kamay ni Abbay. Wala namang pagtutol ang mag-asawa. Wala kaming ibang masasabi kundi
Masayang-masaya kami para sa inyo. Sagot ko lahat-lahat para sa kasal, hanggang sa honeymoon, masayang saad ni Don Alejandro. Hindi na kumontra pa si Oni dahil alam niyang iyon din ang ikakasaya ng mga magulang ni Abbay. Makalipas ang ilang buwang paghahanda, idinaos na ang marangyang kasal ni Oni at Abbay sa mansyon ng mga Valdemar. Pagkatapos, lumipad sila papuntang Paris para sa kanilang honeymoon. Mula noon, masaya silang nagsama at bumuo ng isang masayang pamilya. At diyan na po nagtatapos ang bagong kabanata ng ating kwento. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga bagong kwentong ihahatid namin sa inyo. Muli, ito po ang